Ako po si Ton Dungka, owner po ng KRT and Dungkas Trading. Nag-start po ako sa business na 4x4 galing po sa father ko. Dati po silang trucking, tapos nalipat po siya sa 4x4 dahil meron po kasi silang club dito sa Angeles City 4-Wheelers Club. Kaya ako siya ng 4x4. Nalipat po yung negosyo namin sa 4x4. Pero sa totoo po ako, wala po talaga akong hilig sa shop dati. Kaya lang po dahil ako lang mag-isang lalaki, kaya yun, naging ko na po yung, sinamahan ko na po yung father ko sa shop, sa 4x4 po nun. Doon na po ako nag-start na natuto kung paano magano ng mga sasakyan na 4x4. Kaya yun. Pero father ko po, nag-race na rin po dati. Actually, nag-start po ang father ko na sa 4x4 is 1981 po sila nag-start. Doon po nag-start yung club po na Angeles City 4-Wheelers Club. Actually, yun po yung unang-unang nagpo 4x4 dito sa buong Pampanga. May shop na rin po kami noon, pero hindi pa po ako tumutulong kasi bata pa lang po ako noong 1981 sila nag-start. Pero ang negosyo ng father ko is nag-start 80s, nag-start na po siya ng 4x4. Ako po nag-start 90, alam ko 90 or 95. Ako nag-start na nagtumulong sa shop namin. Yung father ko po kasi nagre-race na dati. Kumbaga nung uminto siya, ako na yung pumalit sa kanya. Tapos hindi na ako uminto. 27 years na ako nagre-race. Nag-start tayo doon sa hindi tayo nananalo. Kumbaga nakikisama lang. Pero nung 2013, yun, nag-start na ako na lumaro sa ibang lugar. Yun, nakuha naman natin yung Driver of the Year na 2013 and 2014. Back-to-back champion ako ng NASPOR, yung National Off-Road dito sa atin sa Pilipinas. Ang na-achieve ko na mahirap kunin yung 2013 and 14 na Driver of the Year kasi buong year yon na karera, halos 13 na karera yon sa buong Pilipinas. Dapat manalo ka, lagi kang nasa top 5 kasi may points yun. Yun siguro pinakamalaking nakuha kong achieve na nakuha kong goal kasi yun din ang pangarap ko na makuha yun. Yun kasi yung mahirap kunin dito sa atin sa Pilipinas. Maraming magaling na karerista sa Pilipinas, dalos na yung mga sa Davao, ganyan. Maraming magagaling. Tapos yun, pagtapos nung yun, uminto ako ng race sa NASPOR, pumunta naman ako sa AAP. Nakuha ko na naman yung dalawang doon na back-to-back champion din ng AAP. Pagkatapos nun, yun, sinubukan ko lumaro ng international. May competition kasi dito na kailangan manalo ka, ikaw ang representative. Buti, ako yung nanalo nung 2019. Ako yung nanalo ng Borneo qualifier dito sa Pilipinas. Ako yung representative ng Pilipinas sa Borneo. Lumaro ako doon. Nag-second ako, alam ko second sa international. Tapos, nung bumalik ako sa Pinas ulit, nagano naman ng RFC. Ako yung nakakuha sa RFC. Bali, siya, 4 na race dito sa Pilipinas. Ako lahat ang nakakuha ng champion. Kaya ako yung pinadala ng representative ng RFC Philippines sa Malaysia. Sa buong karerista, bali, nag-second tayo sa overall. Tapos ako yung international champion doon sa Malaysia. Sa ngayon po, sa 4x4 sa Pilipinas na kumakarera sa NASPOR, actually ako na lang po yung natitira sa extreme. Sa extreme ako na lang. Marami po sa mga production tsaka modified sa Pampanga. Pero maano po kasi, medyo mahirap po kasing kunin yung champion sa NASPOR. Kasi marami pong magagaling Last na yung mga Mindanao po. Marami magagaling sa Mindanao. Kaya kung gusto nyo pong matuto talaga, lumaro po kayo ng Mindanao. Doon po talaga yun. Makikita mo kung paano lumaro yung mga... Kumbaga, makakuha po kayo ng experience. Kasi ako po dati, nung nag-start din po ako ganun, sinubukan kong dumayo sa kanila, pero hindi po ako nag-champion. Puro top 5, ganyan. Pero nung bumalik po ako ng 2013-14 yun, doon na po nagtuloy-tuloy.
Actually, lahat po ng lugar, meron na po akong champion eh. Inikutan ko na po yung Pilipinas, halos nag-champion na po ako bawat lugar. Nung 14, doon po yung pinakamaraming champion ko eh, doon sa buong taon. Kaya yung pong record ko, hindi pa po nila nabibreak yung back-to-back po na driver of the year. Tapos, dalawa marami na ako nakakuha ng dalawa pero hindi po siya sunod. Yung sa akin po kasi sunod po sila eh. Kaya yun ang mahirap kunin. Talaga dapat mag-focus ka sa buong event at saka yung auto mo dapat hindi nasisira. Kasi 13 race po yan sa isang taon. Kaya yun, mahirap pong kunin yun talaga. Ako lang po yung Kapampangan na nakakuha nun. Yung 2 beses na back-to-back driver of the year. Ang rig na ginagamit ko ngayon, prototype. Ang engine ko is QD32. Napalitan na yung turbo, injection pump. Tapos ang differential natin 80 series, naka-God's Winds, may jump brake. Kumbaga alos kamukha na natin yung sa Malaysia, lahat alos ginaya na. Ngayon, yun ang gamit ko ngayon. Yung rig natin, kami rin ang gumagawa ng rig. Actually, marami na kaming ginagawang rig na ginawa dito, dinala sa Davao, yung iba dinala sa Marawi. Nagbe-build kami ng mga prototype kasi yun talaga yung, kumbaga, yun ang skill namin. Yung mga rig namin na ginagawa dito sa amin, yung ibang parts namin nanggagaling talaga sa Amerika. Tapos yung iba naman na sa Malaysia, tapos yung sa ating mga locker, yung ARB. Kasi ARB, TGM, yan kasi yung mostly na ginagamit namin sa mga locker namin eh. Kami po, hindi naman kami uminto sa racing, nahinto lang po yan nung nag-pandemic. Nung nag-pandemic naman, ang lumakas yung overlanding. Kami start na pandemic, June, start po na June hanggang December. Every Saturday, Sunday, nagka-camping po kami, mga barkada, tsaka yung pamilya. Wala po kami ginawa, yung buong pandemic, yun po yung ginawa namin. Every Saturday, Sunday, nasa labas po kami, nagka-camping. KRT po kasi, more on overlanding. Yun pong shop ko sa kabila, yung sa father side ko, yung Dongkas Trading, more on sa race po. Kaya yung po namin, dalawa po yung shop namin. Meron kaming pang overlanding, yung sa KRT. Tapos yung Dongkas Trading po, doon po namin ginagawa yung mga race rig. Tapos yung iba po kasing nag-overlanding, gusto po yung hardcore. Nagpapalit din po kami ng suspension to solid axle. Doon po namin ginagawa yon, doon sa Dongkas Trading. Pag may overlanding po na overland na trail, pang hardcore na po na trail to kasi nakalocker po siya na original na Toyota na locker. Kaya kahit saan po na trail, pwede naman po siyang magpunta dahil yun nga naka-set up po, may winch, tapos naka-original locker na, tapos yung gulong natin CST tire. Ito sa isang model car ko ng Ironman. All the way po siya na Ironman. Ito yung second model car ko, yung TGM. All the way po siya TGM. Snorkel, bumper, winch, taglight, mags. Yung suspension, ito yung bagong labas ng TGM. Roll cage. Ito po yung pang overlanding. Meron po ang roof tent. Tapos may mga toolbox. Ito po yung awning. Ito yung setup ko na TGM. Ito yung pang overland ko. Ito po yung ARB model car ko, LC200. Naka 3 inches deep siya. Tapos naka 35 na tire. Naka bumper. Naka winch na Bush Ranger. Naka snorkel safari. Naka-LED, may awning, may base rack, may tent. Tapos naka-bumper din ng likod, ARB bumper. Ito yung RTT na bagong labas. Ito yung hard shell na ARB RTT.
Ang message ko siguro sa mga gustong pumasok ngayon, mas maganda siguro sumama muna sila sa trail para makita kung ano yung magandang irig na bibilin. Siyempre boss, pag binili mo yung rig stock, ililip natin sa amin kung anong gusto nila. Marami naman kaming brand na pwedeng ibigay sa kanila. Depende sa budget po nila. Pero sa race po na 4x4, dapat kung ako, ibigay ko na lahat ng gusto ng sasakyan para hindi balik-balik yung pagkagawa. Kasi nag-start din po kami ng ganon. Yung una, ganito po yung sasakyan namin, yung rig namin, hindi pa naka-coilover, hindi pa naka-suspension. Tapos stock lang. Kumbaga, kinonvert lang po dahil wala pang budget nun. Kumbaga po, lalaki yung gastos mo. Kung may pera din po kayo ngayon, kung ako ang tatanungin, ibigay ko na po lahat ng gusto ng auto. Pagkatapos po nun, wala ka nang gagawin. Yung gusto pong yung nag-start po na mag-overlanding ngayon, nandito po yung shop namin, yung KRT shop. Kaya ko po kayong tulungan kung ano may problema po kayo sa auto nyo. Kung ano po, tawag lang po kayo sa amin. Marami naman po kaming brand dito sa KRT. Kaya kung ano po yung budget nyo, kaya po namin ibigay. Kagaya po nung meron po kami dito, Oldman, Ironman, TGM, Top Dog, SR. Actually, ito yung KRT po, ito po yung one-stop shop. Kompleto po kami lahat dito. Kahit ano po yung hanapin nyo, meron naman po kami. Ito po kasi yung nauna dito sa Pampanga na shop na KRT. KRT 4x4 shop. Kung gusto nyo magtanong, tignan nyo po yung sa Facebook po namin, yung KRT account. In-invite ko po kayo kung may something na hindi nyo po alam tungkol sa 4x4, kaya po namin kayong tulungan. Again, ako po si Ton Dungka ng KRT 4x4 Shop para sa All About Wheels Manila.